Magalang pa. Saan tayo? Doon na lang sa may two flats? Ay! Really? And one. Tama ba? Tama ba? Da-da-da-da. Ready? And... Ay! Tama ba? Amen. Good job, good job, good job, good job, good job. Okay na yun. Ganda-ganda nga eh. Hindi ko pala na, ito na lang. Ganda nito. Ito na lang, para at least practice natin. So sa meditation ka nung bukas? Okay. Pero ngayon, prelude din. Okay. Sige, laban. Tapos, of course, nagkatagpo din ang schedule. Sa katagalang request, nagkatagpo-tagpo din. Kasi I have seen, ano ba to? Hindi ko to alam. Okay, sige. Alright. Okay, ikaw bang punong abala, madam? Ako po yung nagpo-post. Go for it. Sige, laban. Composer pala si ma'am. Ako yung nag-compose ng song. Yung kanina, Mary McDonald yun. Parang before di pa pinunta. Game na po. Game na po, ma'am. Ayan. Mic check. Looking back, I see you riding line. Ulit. Take Looking two. back. Okay. Ma'am, huwag niyo akong takutin.
Good evening and happy Sabbath, Sister Michelle. Good evening and happy Sabbath din naman sa'yo, Brother Sam. And we would like to welcome ang ating congregation. Happy Sabbath po sa inyo. And also sa ating pong nanonood, sa ating pong live streaming, happy Sabbath din po sa inyo pong lahat. Praise God, Brother Sam. Dahil nasa pang ilang gabi na nga ulit tayo ngayon. Nasa pang-anim na tayong gabi ngayon. And Amen. how's your encounter lately? Have you seen the Lord so far? Yes, amen. Indeed po mga kapatid, talagang tunay ang Panginoon ay napakabuti sa atin pong buhay. Amen. Kahapon, nandito tayo. Nakita kita kahapon, Brother Sam. Pwede ko bang i-share yung napakinggan mo kagabi? Well, actually kagabi, it is my first time na maka-attend ng week of prayer dito sa Puting Kahoy Church. And I'm really blessed mga kapatid sa aking pong napakinggan ng message at talagang despite ng mga struggle sa buhay, kahit man may mga panahon na tayo lumalayo sa ating Panginoon, but still, minamahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Indeed. And alam mo, may tumatak sa aking message nung isang gabi. I think nung pang second night yon na ang sabi doon ng speaker, yung message na to ay hindi lang para sa speaker. Dahil siya yung nagpe-prepare. Hindi lang din daw po sa member ng PK Church, kundi para sa lahat. Kaya kahit bisita man tayo dito, ngayon lang tayo naka-attend, itong message na to ay para sa atin pala talaga. Amen. And ngayon po, kanina may shinare sa aming group chat. Ang sabi po dito ay, what if yung best part mo will be broken? Nawala na po ba kayo ng pag-asa? Sino po sa inyo dito ang nawala na ng pag-asa? Ay wala. Lahat puno ng pag-asa. Praise God. Pero what if yung pinaka-proud kayo ngayon mawala sa inyo? What if that's something that you have treasured, that you have earned everything of your own,
mawala sa'yo, will you still be confident to claim that there is hope? Kaya naman, Brother Sam, ipakilala na natin yung speaker natin ngayong gabi. Ang speaker po natin ngayong gabi, kanina tinanong ko siya, paano ko siya ipapakilala? Wag na wag ko daw pong kakalimutang sabihin na siya ay ang caretaker po ng PK Church na Pogi. Wag ko daw pong kakalimutan yon. Baka pag bumaba ako mamaya magalit siya. Siya po ay AB Theology, third year na po sa atin pong paaralan sa AUP. And wala pong iba, ang atin pong speaker ngayon ay si Brother Dency Lepanya. And siguro para ma-tune in tayo, Brother Sam, could you share some key texts from the Bible? Okay, so para sa ating pong thoughts of worship this evening, mga kapatid, I would like to request, if you have your Bible, sa electronics or literal Bible, you can open with me in the book of John, chapter 4, verse 22 and 23. And it says, "You worship, you know not what. We know what we worship for. Salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Indeed. Lang po, para po mamaya wala po tayong maririnig na notification habang nagsasalita po ang ating speaker. Even po ang atin pong nasa online worshipers, kung kaya nyo po na ituon yung inyo pong pansin sa panonood lamang po ng atin pong live, ay amin po kayong iniimbitahan. And once again po, we would like to welcome you with our Week of Prayer 2025. Ayan, happy Sabbath po muli mga kaibigan, mga kapatid. Ayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdalo sa ating Week of Prayer. At ngayon po ay inayayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang ating theme song, "I Have Seen the Lord." Looking back, I see a guiding light. When doubts arise, you make all things right. When path is unclear, you show the way. And with every step, I trust in you. You have been with me through every stride. In your presence, my heart stays alive. You have lifted me from darkest night. And with your love, I found new life. For I've seen the Lord lifted me through every step you led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I've seen the Lord every day, and I will give glory to His name. I've seen Him lift the heavy
heart from sorrow's depth to brand new start, taking us from the darkest night to the light of His love and might. For I've seen the Lord lifted me through every step You've led me to stand. I've seen Your might, how You raised me up. I've seen the Lord every day, and I will give glory to His name. For I have seen the Lord. Tayo po idadako na sa ating prayer time. Nais ko pong bahagi sa inyo ang pagkasunod-sunod po ng ating prayer time. Sa unang bahagi po, tayo po ay pangunahan ng ating praise team upang sa preparasyon sa panalangin. Pagkatapos po niyan, ang kalawang bahagi, lahat po tayo manalangin. Ito po ay tatagal lamang ng 2 minuto. Ito po ay akin tatapusin ng pangkalahatang panalangin at ang panghuling bahagi, ang concluding prayer, akong song na ibabahagi din po sa atin, hukunahan po sa atin ang ating mga praise team. Ang ating pong prayer focus ngayong gabi ay may 2 bahagi. Ang una po ay ang ating pong komunidad, ang ating mga kapitbahay, na kung saan ho ay sila rin po ay makatanggap ng pabalita ng ating Panginoon. Ganyan din po mga kapatid, ang pagkakaisa ng ating simbahan na ang lahat ng miyembro ay lalo magsumigla sa kooperasyon at sa pagmamahal ng ating Panginoon. Para po sa ating preparasyon sa panalangin, hayaan niyo pong basahin ko ang nakasulat sa libro ni Ellen G. White sa Mount of Blessing, page 85. Ganito po ang sinasabi: Through sincere prayer, we are brought into connection with the mind of the infinite. We may have no remarkable evidence at the time that the face of our Redeemer is bending over us in compassion and love, but this is even so. We may not feel His visible touch, but His hand is upon us in love and pitying tenderness. Sama-sama po tayong lumuhod.
O aming Ama na sa langit na aming tagapagligtas, salamat po o Diyos sa inyong pong pagdala sa amin sa bahay-sambahang ito. Amin po kayong pinapasalamatan at pinupuri at salamat po sa inyong banal na araw na inyong pong nilikha. O Diyos, sa gabing ito, amin pong muling papakinggan ang inyong mga salita. Nawa po kami po pustahan ng banal na Espiritu upang sa gayon, ito pong aming mapapakinggan ngayon ay lalo po namin kayong makita at makilala. At ito rin po ay may bahagi namin sa aming mga kapitbahay, sa aming komunidad, upang sa gayon sila rin po ay makatanggap ng inyong pabalita. Alam po namin, Panginoon, kami ay naninirahan sa mundong napakasama. Kung amin pong titinan ang mangyayari sa aming paligid, madaming patayan, gera, mga rally, o Diyos, tunay na ito po ay nagpapakita na kayo po ay malapit na dumating. Kaya o Diyos, narito po kami, handang makinig ng inyong mga salita. At nawa ho ito, Panginoon, ay magamit namin upang sa gayon kami ay magiging inyong kasangkapan sa pagpapalaganap ng inyong pabalita. Gayon din ho, Panginoon, amin ay lapit sa inyo ang inyong pong hinandang magbibigay ng inyong salita na si Brother Denzil. Every heart was gracious, Lord, most tender voice, Lord, God is known. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Good evening, everyone. Happy Sabbath to all of you guys. My name is Armin M. Adarna, and I'm from Candelaria, Quezon. But currently, I'm living inside EUP, and I'm taking AB Theology or Bachelor of Arts in Theology. At ako po ay magbabahagi sa inyo ng akin pong testimony kung paano ko po nakita ang Panginoon sa aking pong panalangin. Dahil ako po ay meron lang limitadong oras, so I will summarize my story, how I see God in my prayer. So mga kapatid, ako po ay lumaki sa hindi po Adventist na pamilya. At ako po ay maagang naulila sa aking tatay nung ako ay 6 years old. At dahil po doon, ang nanay ko ay nagtrabaho sa malayong lugar at ako po ay lumaki na walang patnubay ng magulang. So dahil doon, ako po ay nag-umpisa na sumama sa akin pong mga barkada. At sa akin po pagsama sa akin mga barkada, doon ako natuto na magkaroon ng iba't ibang klase ng mga bisyo. Kagaya ng pagsisigarilyo, pag-iinom, pagmariwana, at higit sa lahat, ang pinaka-nakalulungkot ay natuto ako na magdroga. At nag-start ang lahat na yon sa edad na ako ay 13 years old noong panahon na yon. At dahil sa sobrang hirap ng buhay, I tried to sell drugs in my town. At nung ginawa ko yung ganong bagay ay lumala yung aking kalagayan. At patuloy ako na lumalakad sa kasamaan, sa kadiliman, at patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi nais ng Panginoon. So sa punto pong yon, na ako ay naligaw ng landas, at ako po ay maraming mga taong nasira ang buhay dahil sa akin, at meron din pong ilang mga kabataan na dahil sila ay aking naturuan magbisyo. At dahil po sa aking pagkaligaw na landas, ay meron pong isang gabi na hindi ko makakalimutan ng aking buhay, na there's a voice inside my mind na nagsasabi na lumapit ako sa Diyos
manalangin ako sa Diyos. At sa moment na yun, mga kapatid, ako ay tumingala sa langit at ang sabi ko, kung ikaw ay totoo na mayroong Diyos na buhay, na talagang nakatingin sa mga tao, ay nakikiusap ako sa iyo na narito ako bilang isang tao na makasalanan. Nagdanais ako, Panginoon, na kung ikaw ay buhay, ay baguhin mo ang aking buhay. At lumipas ang mga taon, hindi agad ganon kabilis ang pagsagot ng Panginoon. At ako ay patuloy na gumawa ng aking mga masamang gawain at hanggang ako ay, dahil ako ay wanted sa lugar namin, ako ay nakulong. At that time, ako ay 17 years old noong panahon na yon. At dahil ako ay minor, tumagal lang ako sa kulungan ng 1 buwan at ako ay nalipat sa rehabilitation center. At sa lugar na yon, ay doon ko umpisang nakarinig ng salita ng Diyos. Doon ako natagpuan ng Panginoon. Ang isa din sa hindi ko makakalimutan, sa pangyayari sa aking buhay ay dumalaw ang isang pastor at ang sabi niya, kung gusto nyo na mabago ang inyong buhay, ay anyayahan nyo si Jesus na tumahan sa inyong buhay at tanggapin nyo siya sa inyong buhay bilang personal na tagapagligtas. At nang gabing yon, ako ay nanalangin sa Diyos at ang sabi ko, Panginoon, ikaw po ay Diyos na may kapangyarihan at maaaring makagawa ng mga himalang bagay. Narito ako, Panginoon, inaanyayahan kita sa buhay ko na manirahan sa akin at tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. At pagkatapos ko manalangin, mga kapatid, I feel peace in my heart. Ako ay naging masaya, ako ay nagalak, at pakiramdam ko ay dininig ng Panginoon ang aking panalangin. At lumipas ang mga araw, at ako ay nakatanggap ng Biblia. At ang Biblia ay aking binasa day and night, every day, na ako ay nananatili doon sa rehab. At tumagal ako sa rehabilitation ng halos 2 taon. At sa pananatili ko doon, ay unti-unting binago ng Diyos ang aking buhay. Sa kung paano ako magsalita, paano ako mag-isip, paano ako kumilos, at kung paano ako magplano sa aking buhay. So, sa madaling salita po, inalis ng Panginoon yung pagiging makasalanan ako at binigyan niya ako ng panibagong perspective bilang isang tao. At ako po ay hindi lang binago ng Panginoon, ay inalis niya rin po ang lahat ng bisyo na meron ako. At hindi lang po yan, mga kapatid, ang isa sa pinakamaganda na aking naramdaman habang ako'y naroon, na meron akong naramdaman na pagnanais sa aking puso na paglingkuran ng Diyos at ibahagi ang kanyang salita at ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Kaya ngayon, mga kapatid, narito ako sa inyong harapan. Ako ay isang buhay na patotoo na aking nakita ang Panginoon sa panalangin. At ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, ay maaari nyo ring makita ang Panginoon sa inyong mga panalangin. Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, ay nasa lahat ng mga dako. Walang imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Kaya kung tayo ay mananalangin, ating makikita ang dakilang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, ay aking patuloy na inaanyayahan na patuloy ninyong isabuhay ang inyong buhay ng pananalangin. Sapagkat ang panalangin ay hininga ng ating kaluluwa, and a prayer for person is a person who live in a joyful life. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid.
Jesus will speak for me. The blood of Calvary's Lamb is sufficient to satisfy the Father's demands. Because He covers me, there is remission from the sin that held me under its command. With assurance I can say, when I face eternity, let the blood of Jesus speak for me. The blood of Jesus will speak for me when I'm standing at the throne. I have merited nothing to stand there on my own. I have only one claim, only one plea. The blood of Jesus will speak for me. Jesus will speak for me. For Panginoon, bakit hindi ko kasama lumaki ang mga kapatid ko? Bakit hindi ko kasama si nanay, si tatay? Bakit hindi ko sila kasama sa bawat plano, desisyon? Bakit lumaki ako na hindi sila magkakasundo? Bakit hindi ko kasama sila? Nagtapos ako ng pag-aaral ko. Hindi ko sila nakita yung gabay. Bakit hindi sila magkasundo, Panginoon? Panginoon, nahihirapan po ako lagi sa sitwasyon ko, sa paulit-ulit na pagkakamali ko, pagkakasala ko. Gusto ko nang sumuko, natatakot na akong lumapit sa iyo.
Panginoon, ito yung pangarap ko, ito yung plano ko, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Panginoon, ito yung gusto kong trabaho, ito yung taon na gusto kong makatapos. Hindi ba yan din ang ating mga panalangin? Yung karanasan nyo, yung sitwasyon nyo, yung problema, yung hindi nyo na alam ang gagawin sa buhay. Di ba, yan din ang mga hiling nyo. Iba't ibang mga sitwasyon. Mayroon naman na minsan nangyayari yung nawawalan tayo ng bahagi ng pamilya, namamatayan tayo, yung gusto nating trabaho, mangyari. Pero ang nais ko lang ibahagi sa inyo sa gabing ito, hindi lamang kayo nakikita ng Panginoon, kundi mismo ang presence ng Diyos ay nasa inyo. Madalas ko ngang ibinabahagi sa inyo, Psalms 138 verse 6, Thou the Lord is on high. He look upon the lowly, but the proud He knows from afar. Nasa inyo po ang presensya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay at lakas iyong pinagkaloob, patuloy, paggawa sa bawat isa, sa kabila na hindi man namin maunawaan ang aming mga buhay. Andyan ka upang kami ay tulungan sa aming sitwasyon. Salamat po sa pag-abot mo at hindi mo lamang kami nakita, tumugon ka. Ito ay aming dalangin patuloy in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Iba't ibang mga karanasan, iba't ibang pangyayari, iba't ibang sitwasyon, testimonya kung paano natin nakita ang Panginoon. One of my friend, he shared about kung paano niya nakita ang Panginoon. May sitwasyon na sabi niya sa akin na, alam mo, hindi ako makatulog kasi ninakawan siya at sa isang iglap, nawala ang kanyang inipon, yung malaking pera. Kaya sabi niya, ilang araw siyang balisa, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero alam niyo, nung nag-surrender siya sa Panginoon, andun siya sa itaas ng bahay niya, iyak siya ng iyak. Pero ang pray niya, sabi niya, Panginoon, yung sinurrender niya ang kanyang sarili, ang pray niya, Panginoon, nawa yung perang kinuha, yung magnanakaw ay gamitin niya ito sa mabuti. Alam nyo, doon niya nakita sa ilang araw, sa gabi, siya ay iyak ng iyak, balisa. Hindi niya alam ang gagawin, pero doon siya nagkaroon ng kapayapaan. Mayroon din sitwasyon na ikaw, ako, nape-pressure ka, napapagod ka na, hindi mo na alam yung gagawin, pero sa pamagitan ng iyong pananalangin, doon mo nakita ang Diyos. Mayroon din naman sitwasyon na niyaya ng kanyang kaibigan sa loob ng church. Hindi niya pala alam yung taong palang iyon ay puno ng problema. Doon sa church, doon niya nakita, mayroon palang Diyos. Kasi itong taong palang ito ay puno ng kalungkutan, walang pumapansin sa kanya. Pag-uwi niya ng tahanan ay binabaliwala siya, pero doon niya nakita mayroon palang Diyos na gumagawa sa pamagitan ng kanyang panalangin. Mayroon din naman sitwasyon na may mga masipag na pastor, manggagawa, mga ordinaryong tao, membro sa kanilang pag-ibig sa Diyos at yung halaga ng tao doon sa pamilya na andun yung tatay na maglalasing, yung nanay na maingay, yung anak na palasagot, pero sa patuloy na nandoon at pagdalaw ay doon nila nakita mayroong Diyos sa pamagitan din ng pananalangin.
Iba't ibang karanasan kung paano natin nakita ang Panginoon. Hindi man physically andyan si Jesus sa iyong harapan, hindi man harap-harapan na nakakausap mo siya, pero sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nakita mo ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, aking kayong dalhin sa isang kwento na puno ng kalungkutan. Andun yung pagod, andun yung gusto niya ng sumuko, walang umiintindi sa kanya, walang umuunawa sa kanya, walang nagmamahal sa kanya, pati ang kanyang pagsamba ay naapektuhan. Dalilin ko po kayo sa Mark chapter 5 verse 24 until 34. Hindi binanggit yung pangalan ng babaeng ito, kundi yung kanyang condition. Ang babaeng ito ay siya po ay dinurugo ng mahabang panahon. Siya po ay, ibig sabihin, 12 years po siyang hirap sa kanyang kalagayan. Kaya nung sinearch ko kung anong uri ng sakit niya, mayroon po siyang chronic condition na tinatawag na hemorrhage condition. Ito pong condition na ito ay hindi ito ordinaryo o bihira. Ito po ay paulit-ulit o sakit na panghabang buhay na. Kaya ang babaeng ito ay hindi lang nakaranas sa physical na sakit, kundi pati po ganun din po ang kanyang spiritual. Bakit? Sapagkat ayon doon sa Leviticus 15, may panahon kasi noon na inutos ng Diyos na pagkakaiba ng marumi at malinis. Ang nais lang ipaabot ng Diyos sa bayang Israel, yung pagkakaiba ng ang sinisimbolo ng marumi at malinis na ang ibig sabihin yung kasalanan ay nakakahawa. Kaya ang babaeng ito ay kapag may menstruation ka o dinudurugo ka, hindi ka makakalapit sa templo upang makapag-alay. Kaya ang babaeng ito ay hindi siya, mahabang panahon din siya, hindi nakakalapit upang mag-alay sa ating Panginoon. Sapagkat kailangan muna after 7 days bago ka makapag-alay. Kaya itong babaeng ito ay mahabang panahon, hindi siya nakakasamba, nakakapanalangin. At hindi lamang po sa kanyang spiritual, kundi pati ang kanyang physical ay social, yung pakikipag-ugnayan sa tao, yung pakikipagsalamuha, hindi niya rin po naranasan sapagkat kapag sa time nila noon, kapag nalaman na ikaw ay marumi, sa pamagitan ng ikaw ay may dinudurugo, ay hindi ka pwedeng hawakan sapagkat iyon ay sinisimbolo nga na ang kasalanan ay nakakahawa. Hindi po kasalanan ang pagdurugo, linawin ko po lang po sa inyo. Hindi po. Itinuturo lang sa kanila yung kalinisan, lalo tigit sa panahong ding iyon ay wala ding modernong sanitation, kaya iniiwasan din ang pagkakasakit. Hindi lamang sa pamagitan ng pagdurugo, kundi kahit sa paghawak ng maruming hayop. Kahit sa paghawak ng maruming hayop, no, ipinagbabawal din, no, itinuturo din sa panahon nila. Sa mga nanay, mga ate, di ba, napagdaanan nyo yung pagdurugo, kaya I think 3 days or 7 days po ba? Tama po ba na kayo po ay dinadalaw? 5 days? Ganun po. How much more pa kaya ang babaeng to? Yung kirot, naranasan niya, yung pagod, yung pagkahilo, kasi nawawalan siya ng dugo. Di ba? Ayun ang kanyang naranasan sa mahabang panahon. Hindi lang yun. Walang gustong kumausap sa kanya. Walang gustong sumalumuha sa kanya. Walang gustong makilala siya. At alam nyo, alam nyo, itong babaeng ding ito ay maraming doktor din siyang nilapitan, maraming din siyang mga manggagamot para siya'y gumaling. Pero alam nyo, lalo lang lumala ang kanyang kalagayan. Lalo lang siya, kahit kakaunti, hindi siya gumaling. Gumastos din siya ng malaking pera para
gumastos din siya ng malaking pera para siya ay gumaling, para may pambayad niya. Andun yung pagod niya, yung hirap niya para pawis niya para pag-ipunan upang siya'y gumaling. Upang siya'y gumaling. Pero ang sabi diyan, rather grow worse, no? Itinalaga niya lahat ng kanyang sarili para gumaling pero walang nangyari. Gusto lang naman ng babaeng ito na magkaroon ng maayos na pamilya. Gusto lang naman ng babaeng ito na mayroong makikinig sa kanya. Gusto lang naman ng babaeng ito na may magkakaunawa sa kanya. Gusto lang naman ng babaeng ito na may sasamba sa kanya. Mayroon siyang sasambahin. Sorry. Mayroon siyang sasambahin. Gusto lang naman ng babaeng ito na maranasan, magkaroon ng trabaho at maging masaya. Pero alam nyo, nung makita ng babaeng ito, lahat ng problema, lahat ng, hindi na pala ako gagaling, habang buhay na pala itong karanasan ko. Nung nakita ng babae itong pagod niya, yung hindi siya nakakapagsamba, nawalan po ng pag-asa ang babaeng ito. Hindi ba ito lang din naman ang gusto nyo? Yung mayroong makikinig sa inyo, may magkakaunawa sa inyo, yung tutulungan kayo sa iyong sitwasyon, may makikinig sa inyo. Di ba, Brother Carl, ito lang naman din ang gusto mo? Na ikaw ay makagraduate. Ikaw ay ang gusto mo lang din naman ay matulungan mo rin yung pamilya mo upang makilala nila ang tunay na pagsamba. Di ba, Harvey, ito lang naman din ang gusto mo? Makapagtapos ka din ng pag-aaral. Maparating mo sa magulang mo yung kaligayahan din nila. Di ba, ito lang naman din ang gusto natin, yung may mangyari sa ating buhay, sa plano, sa hirap na pinagdaanan natin, at magkaroon tayo ng maayos na trabaho, pamumuhay, at magandang pamilya. At paano nakita ng babaeng ito ang Panginoong Jesus? Alam nyo, hindi lamang dito nakita ng babaeng ito o naririnig ang Panginoong Jesus, kundi ilang beses niya na sapagkat ang Panginoong Jesus ay madalas nga sa lugar ng Galilea, sapagkat ang kanyang prioritize ay yung mga karatig niya, no? Yung kanyang mga bayan upang iligtas at tulungan. Pero nga dahil nga sa dahilan na siya ay andun yung pag-aalinlangan niya, yung takot niya, andun yung pangamba niya, andun yung baka hindi siya pansinin ng Panginoong Hesus dahil nga sa kanyang kalagayan, dahil pagdidirian siya, at andun din yung maraming tao na nakahadlang. Kaya hindi siya nakakalapit sa ating Panginoon. Pero alam nyo, yung panahon na yan, dyan yung time na nakita at narinig niya ang Panginoong Hesus na malapit na. At nagkaroon ng pananampalataya sa pamilya, andun yung karanasan sa buhay, andun yung hindi mo maunawaan, parang hindi mo siya makita kasi nakatutok na tayo sa ating mga problemang pinagdadaanan. Kaya nawawalan tayo ng pananampalataya. Pero alam nyo, maliit man o malaki ang inyong pananampalataya, maliit man o malaki, wala pong problema doon. Sapagkat ang sabi po sa Matthew 17, na sabi ng Panginoon, kasing liit man ng butil ang iyong pananampalataya, yung bato, sabi doon, yung bundok pala, hindi pala bato. yung bundok, sabi niya, yung bundok ay maaalis. Yun po ay metaphorical na kung saan nais ipabatid ng Panginoon, yung mga imposibleng bagay ay magiging posible. Kaya sa inyong pananampalataya, maliit man o malaki, ang napakalaga doon ay yung pananatili mo sa Panginoon. Ang ibig kong sabihin, ano man ang sitwasyon mo, karanasan mo, takot mo, pagod mo, lahat ng pangyayari mo sa buhay mo, manghawak ka lang sa Kanya. At siya ang tutugon sa iyo. Siya ang tutugon sa iyo.
siya ang gaganap sa ating mga buhay. At kaya itong babaeng ito ay pinagaling agad ng ating Panginoong Hesus, no? Hindi lang pisikal, kundi lahat ng kanyang pinagdaanan, kalungkutan, sa kanyang spiritual, pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Pangalawa, hindi lang tayo nakikita ng Panginoong Hesus, napapansin din tayo ng Panginoong Hesus. No? Hindi lang tayo pinapansin at napapansin tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya itong babaeng ito ay napansin siya ng ating Panginoong Hesus. Pinagaling siya sa kanyang kalagayan, sa kanyang buhay, lahat-lahat. At higit sa lahat, tumugon ang Panginoon sa kanya. At ang sabi diyan, and she was healed of the affliction. Lahat ng kanyang paghihirap, pagod, pinagaling siya ng ating Panginoon. Alam nyo, hindi man kapareho ng babaeng ito ang sitwasyon natin, maliban lamang sa mga babae nakakaranas ng pagdurugo. Pero yung hindi man tayo mga lalaki dinudurugo, pero yung sitwasyon ng babaeng ito, yung pagod, yung hirap, yung lungkot, yung gusto nyo lang mayroong karamay, yung gusto nyo lang mayroong umuunawa sa inyo, mayroong makikinig sa inyo, hindi ba nararanasan din ninyo iyon, yung sitwasyon na ganon? Alam nyo, tuwang-tuwa ako kapag mayroong mga bata akong nakikitang 10 years old, 11, 12, 13, 8. Tuwang-tuwa ako, lalo't higit kapag andun yung guidance ng magulang sa kanila, andun yung sa ganyang edad nila ay nakakalaro sila, sa ganyang edad nila ay nararanasan nila yung pagtuturo ng nanay, yung tinuturuan sila magbasa, lahat, hanggang sila ay lumaki at naranasan nila yung pinupunasan, naranasan nila yung ganong mga sitwasyon. Ako ay lumaki sa iniwan ako ng nanay ko nung ako ay 9 years old. Kaya hindi ko naranasan yung ganong sitwasyon na may nagtuturo sa'yo na ganito magsaing, ganito maglaba, ganito magplancha. At naranasan ko rin sa bawat paglaki ko, elementary, nung lumaki kasi ako sa kamag-anak ko, doon ko naranasan yung may nakaaway ako nung elementary. Siyempre, sa sobrang galing kong umilag, nagasgasan ko yung mata niya. Ang nangyari, dumating lahat ng magulang, pinabukasan umaga, galit na galit yung nanay. Galit na galit sa akin, andun yung mga anak, andun yung mga classmate ko, madami sila, andun na yung mga nanay, naghatid sila. Sa akin wala talaga naghatid. Tapos dumating yung nanay, galit na galit, sabi niya, tingnan mo damit mo, ang dungis-dungis mo. Sabi niya ganun sa akin, tapos wala ka sigurong nanay. Sabi ko, paano kaya niya nalaman yon? Sabi ko sa akin. Pero masakit, hindi nalaman yon yung mga pamilya ko sa Mandaluyong, hindi nila alam yung buhay ko na kung paano ako lumaki, kahit sa high school ko. Kahit noong, kaya wala talagang tumutulong sa akin nung elementary, magbasa, mag-aral. Tapos kahit nung high school na, ay sinira ko yung buhay ko. Kasi, 2014, naririnig ko na yung aral patungkol sa Adventist, kaso umira sa akin noon ay takot.
Kasi ang turo nun, Medo-Persia, Gracia, yung mga Roma, yung about sa malapit na dumating ang Panginoon. Alam nyo, takot yung unang umiral sa akin noon. Kaya agad-agaran din, nagpabautismo din ako noon. Tapos pag uwi ko sa bahay, doon na napansin ng lola ko na hindi na ako makain ng paborito kong lechon. Yung paborito kong pagkain, tapos, nung time na yon, doon din kumilos ang Panginoon. Doon talagang uhaw na uhaw ako sa salita niya. Hinanap ko pa yung church sa Mandaluyong. Hinanap ko pa. Pero nung nahanap ko, naligaw-ligaw pa nga ako noon eh. Tapos, pag uwi ko sa bahay, doon na ako pinagalitan. Sabi niya, wala naman simba ng Sabado sabi sa akin. Yung simbahan malapit sa munisipyo, sa Mandaluyong. Kaya, ayun, pag uwi ko, sabi niya, sundin mo yung tradisyon dito, paniniwala dito, sundin mo yon. Sinunod ko yon, tapos habang pinapagalitan ako, iyak ako ng iyak. Tapos yung kinakain ko baboy pa, doon sa sopas, baboy, kaya wala akong magawa. Siyempre ikaw, 14 years old, hindi naman ganun yung pagiging matured mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mature. Hindi pa rin ako mature. Kaya sabi ko, sinunod ko yon. Sabi ko, sinunod ko yon kasi natatakot naman ako pag kay tatay ako kasi kunting sulat lang, dungis sa katawan, medyo nanakit kasi sa time nun si tatay, kaya dito ako naging masaya sa Mandaluyong. Diyan ako iniwan ni nanay. Tapos, yun yung time na yon ay nagpray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung gagawa naman ako ng kasalanan, lubos-lubusin ko na. Kasi umiral talaga sa akin ng takot. Kasi mapapa-impyerno naman ako, hindi magpakasama na ako. Yun ang nasa isip ko. Yun talaga niya nung 14 years old ako. Tapos yung pinakalas kong pray sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung Lord, ibalik mo ako sa tamang edad ko. High school, grade 6, edad ko noon ay 14 years old. 14. Dapat ba grade 6 ka? 11 ba? Tama ba? Siyempre, ako pinakamatalino. Grade 6 ako noon. Tapos, nagpe-test ako. Doon ko pala makita, matalino pala ako. Kasi, pinapili ako ng teacher ko. First year o second year. Pinili ko, second year, siyempre. Pero pagdating ng grade 8, grade 9, doon nagkagulo-gulo ang buhay ko. Nag-rebelde ako sa Panginoon. Sinira ko yung salita ko na sabi ko, Lord, kung magpapakasama naman ako, lubos-lubusin ko na. Tinupad ko nga yun. Tapos pagdating naman ng, alam nyo, yung pray ko sa Kanya na sabi ko, Lord, ibalik mo ako sa tamang edad ko. Binalik na ako ng Panginoon ay 2021 na. Pagkatapos na ng pandemic, doon ko naranasan yung, kasi mga kasama ko, puro Bisaya si mahilig sa tanduay. Kaya, ayun. Alam nyo, pagkatapos ng pandemic, ilang sako pa kami. Puro walang kabuluhan yung ginawa ko sa buhay ko. Kasi hindi ko nakikita na mayroong pag-asa. Napakahirap pala kapag walang Diyos sa buhay. Gagawin mo lang yung gusto mo, yung plano mo, wala. Kaya ako, nasira talaga ang buhay ko. Kahit yung high school ko, hindi ako nag-ayos. Nung elementary, aral na aral pa ako. Sabi ko, tutulungan ko talaga yung mga kapatid ko. Pero dahil nga, hindi ko nagawa, nagrebelde ako sa harapan ng Panginoon, na hindi ko na yan. Pero isa lang sa nakita ko na kahit yun ang aking sitwasyon, doon ko nakita pa rin, Panginoon, hindi niya pala ikaw kinakalimutan, no? Hindi ka niya pala pabayaan. Kahit yung kaunting panalangin mo lang, tutugon pala siya sa'yo. Kaya hindi ko akalain na, sino ba ako? Ni financial, ni guidance na magulang, ni bahay sa Maynila, wala. Nakikitira lang ako. Papalayasin pa nga ako dahil sa pananampalataya ko Iyon yung nangyayari sa akin. Hindi ko akalain na makapag-aral ako dyan sa loob ng AUP. Hindi ko akalain na malaking financial pangailangan dyan. Umabot pa ako noon na 60K. Saan nakukuha noon? Alam nyo, hanggang ngayon, nung first year ako, lahat sa Panginoon, hindi ko talaga alam. Ang sabi ko lang sa Kanya noon, Lord,
Gusto kong mag-missionary, mag-pastor, gusto kong maging malaya. Bala ko pa talaga mag-aral, 2024 pa. Kasi umiral sa akin sa bahay ay takot at respeto. 11, I think mga 12 to 13 years ako sa kanila lumaki. Nung umalis lang ako doon, nung 2022 na, nung December, nung nakapag-enroll na ako. At doon ako natuto mag-pray. Ang hirap noon, nakasanayan kong buhay, mga pumapasok na marumi. Minsan, nananalangin pa ako, nagmumura pa sa isipan ko. Napakahirap. Kaya sa gabing yon, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, para akong dalaga, wala akong kalayaan, yung gusto kong gawin sa buhay, hindi ko nagagawa, sabi ko. Kaya hindi ko alam na gumagawa pala ang Panginoon. At unti-unti, nagpaalam ako sa bahay, nung nalaman nila, yung ganun sa akin, yung anong ginawa sa akin nung binata ako, anong 14 years old ako, inulit-ulit, pinapalayas nila ako. Pero yung anak niya ayaw pumayag, kaya andun pa rin ako. Tapos, ayun, alam nyo, nung nakita ko ang Panginoon, ang daming naganap sa buhay ko. Ang daming, tutuusin, mahina ako, negative ako, bubutingin ko sa sarili ko. Di ako marunong tumayo sa harap ng tao. Matakotin ako. Mabilis akong batukan. Yun ang tingin ko sa sarili ko. Pero, nung nakita ko ang Panginoon, doon ko nakita yung mayroon akong pamilya, ang daming nanay, ang daming, minsan, lalo dito sa loob ng Putikawi Church, sabi sa akin, then, kumain ka na ba? Then, may ulam ka ba? Dito ko nakita yung mayroong pamilya at dito ko na naranasan kung paano yung guidance ng Panginoon tutusin. Kahit sa pag-aaral, sa UP lang ako natuto. Paano mag-report, paano tumayo, and how to speak in English. Joke lang dito. Until now, hindi pa rin ako marunong. Pero, ang daming nais ko lang ibahagi sa inyo sa gabing ito na nakikita tayo ng Panginoon. Sino ka man, anumang kalagayan mo, saan ka man nanggaling, tutulungan ka niya pala. At may God bless po sa lahat. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. For me it was in the garden. He prayed, not my will but thine. He had no
ating Panginoon ay pumupunta sa kahinaan mo, sa pagod mo, yung gusto mo nang sumuko, yung walang nakakaunawa sa'yo, sa pangarap mo, sa sitwasyon mo, pumupunta ang ating Panginoon. Hindi lang siya pumupunta, kundi tumutugon din ang ating Panginoon. Kaya hindi ko talaga akalain na ngayon po ako ay third year na ako, kaka-third year ko lang ngayon, kaya bawat pagod, takot, marami din akong naranasan sa loob ng EUP. Yung takot, humarap sa maraming tao sa loob ng PIC kasi meron, syempre, pag mag-lesson kayo, kailangan kayo mag-face to face, mismo sa PIC. Andun yung hiya ko, hindi ako marunong magsalita, kaya alam niyo ang ginagawa ko, pinupuntahan ko yung matatanda, doon ako. Doon ako sa matatanda, tapos doon sa pinakalikod para mayroon lang akong attendance. Kaya hanggang ngayon, ang Panginoon ay patuloy pa rin nagbibigay sa financial, sa tirahan. Marami akong, I think, 1 year ako sa dorm ng Acacia. And ngayon ay dito ako sa Puting Kahoy Church. Habang nagtatrabaho, nag-aaral, full-time din ako. Pero sa kabila na madaming kahinaan, hindi ko maunawaan ng sarili. Pinanghawakan ko lang kung paano tumugon yung Panginoon sa akin, kung paano niya ako, paano talaga ako nakapag-enroll sa UP. Sabi ko, Lord, gusto ko lang naman mag-misyonaryo, mag-pastor, kung anong panukala mo. Kaya ngayon ay third year niya, tapos mayroon pa rin minsan, nahirapan pa rin. Pero muli, ang nais ko lang ibahagi sa inyo, nakikita po kayo ng Panginoon. Ngayon po, kung inyo pong naririnig o nakikita, nagsasalita sa inyong mga puso, ang ating Panginoon, akin po kayong inanyayahan na tumayo, tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Jesus, salamat muli sa iyo sa ginawa mo sa bawat isa sa amin, kung paano mo kami tinulungan sa aming sitwasyon na kung madalas ayaw na namin, sumusuko na kami, paano gawin yung bagay na ito, andyan ka upang kami ay ituro pa rin sa aming landas. Kaya Panginoong Jesus, ikaw lang nakakaalam ng mga puso na naririto, yung kulang bayarin sa tuition, kailangan ng guidance ng magulang, ang kanilang mga anak. Ganon din ang magulang, nangangailangan sila ng anak na nagsasalita din sa kanila, nagpapayo din at makikinig sa kanila. Kaya, Panginoon, maraming mga tao nandito, nahihirapan at ikaw lang may kakayanan kung paano sila tulungan sa sitwasyon, lalo tigit sa panahong ito. Inihiling namin, Panginoong Yesus, ang iyong pamahala at makita ang kalagahan ng buhay kung bakit kami nandito. Ikaw lang may kakayanan kung paano baguhin ang aming mga puso, isipan at pamumuhay. Salamat po, lubos, kung paano ka kumilos. Ito'y aming hinihiling dalangin sa matamis na pangalan mo, O Panginoong Jesus. Amen. Amen. How marvelous, how wonderful, my song shall ever be. How marvelous, how wonderful, God Savior's love for me. Maraming salamat po sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatid, mga kaibigan.